ay iimbitahan na si dating Pangulong Duterte sa Lunes po, yung umpisa ng hearing on drug war. Oo, nagkausap kami kahapon ni Senator Pimentel at ni Senator Bato. At ang napagkasunduan nila ay Lunes imbis na Biyernes para sa unang pagdinig ng komite ng Blue Ribbon sa ilalim ni Senator Pia, pero ang magpe-preside ay si Senator Coco Pimentel. At kinumpirma sa akin ni Senator Bato kahapon na nais nga niyang imbitahan si Pangulong Duterte at na as of yesterday ay dadalo daw si dating Pangulong Duterte sa pagdinig sa Lunes. Sir, ano lang significance na umattend si Pangulong Duterte? Dahil ito ang unang pagkakataon kung sakasakalan na siya mag-attend sa anumang uri ng pagdinig kaugnay sa kanyang mga ginawa o hindi ginawa nung siya'y Pangulo pa. Sir, yung magiging senaryo kung nandun si dating Pangulo and then nandun yung sila Garma na may mga revelation na ginawa sa House? Ito ang classic provision ng ating Rules of Criminal Procedure, gayon din ang saligang batas kung saan mabibigyan ng pagkakataon ang sino mang inaakusahan na makompronta yung testigo laban sa kanya. This is part and parcel of due process. Ano yung impact nun, sir, kung sakaling may mga nag-testify sa House na ibahin yung kanilang testimony? Kailangan nila ipaliwanag yun kung ba't nagkaroon ng pagbabago sa kanilang testimonya. Kung sakasakali mangyayari yan, pero ayokong pangunahan. Pero sir, yung significance na mismo sa Pangulong Duterte yung magde-defend ng drug war, anong kahalagaan, sir? Hindi ko na ikinagugulat yun dahil kung maalala mo, ginawa na rin yan ni dating Pangulong Aquino, the late former president. Nag-attend siya ng pagdinig ng Senado, pinaliwanag din niya, ginastify niya yung kanyang mga aksyon, yung kanyang ginawa at hindi ginawa. Ito naman ay kaugnay dun sa issue ng SA 44. So bahagi ng ating demokrasya ang pag-attend ng kasalukuyan man o nakaraang Pangulo. Sa kasong ito, nakaraang Pangulo. Sir, is there any certain protocols considering na si Duterte, former president, will he be treated as any other ordinary resource person? Sino man ang resource person, dating Pangulo man, ordinaryong Pilipino, marapat tratuhin ng may paggalang, respeto, at buong pagkilala sa kanyang mga karapatang pantao sa ilalim ng saligang batas natin. Siyempre, dahil dati siyang Pangulo, inaasahan ko na sa parte ng mga miyembro ng Senado, bibigyan siya ng karampatang paggalang. Hindi lamang bilang tao, hindi lamang bilang Pilipino, pero bilang dating Pangulo ng ating bansa. Sir, so pwede rin siyang ma-subject to contempt? Ayokong pangunahan, pero wala akong nakikitang dahilan sa ngayon para gawin o mangyari yan. Dahil ang inaasahan ko magkakaroon ng maliwanag, payapa, at komprehensibong palitan ng pananaw at pagbibigay ng impormasyon na hindi kailangan dumating sa anumang away, bangayan o init ng ulo. Sir, is it best na si Pangulo mismo, si dating Pangulo mismo yung magpaliwanag ng kanyang drug war? Bakit hindi? Pero may mga ibang detalye siguro na mas alam ng mga nanilbihan sa ilalim niya at siyang mas makakapagsabi kung sino-sino nga ba yon. Sir, may pinag-usapan ba kayo paano dapat i-handle yung investigation, paano yung maging flow ng investigation? Wala. Pinaubayan yung lahat kay Senator Coco? Pinabaya ko kay Senator Pimentel at buwang kumpiyansa ko sa kanya, hindi lamang dahil siya'y batikan ng senador, pag-graduate na nga, pero dahil abogado rin siya at hindi lamang ordinaryong abogado, bar top-notcher pa. No special treatment for Digong, sir? Hindi naman sa walang special treatment, pero inaasahan ko at aasahan ko at ina-expect ko na bibigyan siya ng buong paggalang ng komite. Ulitin ko, hindi lamang bilang Pilipino, hindi lamang bilang tao, pero kabilang na bilang dating Pangulo ng ating bansa. Or sir, ano exemption or mas lax yung protocol regarding to him pag nagsalita siya? What do you mean by mas lax yung protocol? Naging bahagi si Pangulong Duterte ng Kongreso. Nag-congressman siya, magkasabay kami noong 11th Congress. Alam ni Pangulong Duterte ang rules of procedure ng Kongreso.